Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Lo, umikot na lang tayo. Huwag na tayong tumawid pa nitong tulay. Bakit na po? Natatakot ka ba? Hindi naman po. Pero nag-aalala po ako para sa inyo. Bakit naman? Parang baliktad na. Dapat ang matatanda ang nag-aalala sa mas nakababata. Konkreto po itong tulay. Kaya kinapitan na ng lumot. Wala pang hawakan. Kapag bunadulas kayo, diretso kayo sa rumaragasang tubig ng ilog. Apo, lahat tayo ay susuong sa pagsubok sa buhay. Peligroso man ang mga bagay-bagay. May mga pagkakataon na kailangan mo yung harapin. Hindi ka habang buhay na makakaiwas. At kung minsan, kahit gaano ka pa kaingat o di kaya ay ingatan kapag oras mo na. Oras mo na. Ang mahalaga, nabuhay ka ng may saysay at hindi mo itinapon ang iyong buhay. Lolo! Lolo! Lord, please! Huwag naman po! Para nawa niyo na po! Huwag naman po muna ninyong kunin ang Lolo Hilario ko! Sinasabi ng matatanda na kapag nakapanaginip ka ng tao na nalulunod, tsak na mamamaalam ito. At hindi nga sila nagkamali. Ilang linggo lang ang lumipas, nawala si Lolo sa edad na 80. 50 na siya nang ipinanganak ako. Siya ang lolo ko sa mother's side. At siyang nagpalaki sa akin hanggang sa magbinata ako. Ako po si Morris. Bahala na po kayo kung paano ninyong itatrato ang istorya ko. Ako man ay nahihirapan pa din yung paniwalaan. May ibang nagsasabi na naengkanto ako. Ang ilan naman ay naaswang. Pero ang karanasan ko noong 2015 ang nagturo sa akin na minsan mga kahinlog mo pa talaga ang magpapahamak sa'yo. Lalo't kung ang mga ito ay bulag sa pera. Nagsimula iyon sa isang tawag. Hello? Morris, malapit na ang babang luksa ng papa. Umuwi ka na muna sa probinsya natin sa Martes ang unang araw ng pandasal. May trabaho po ako. Abay, paano kaya yan? Ikaw lang ang wala. Ikaw pa na paborito ni papa. Tito Renan, wala pong paborito si Lolo Hilario. Lahat po kami na magpipinsan ay mahal niya. Pantay-pantay po kaming lahat sa mata ni Lolo. Huwag ka na magpalusot pa. Dumalo ka. Pumunta ka rito. 9 na araw lang naman eh. Sige ka. Baka ugutin nun ng paa mo. Titingnan ko po. Wag mong tignan. Gawin mo. Ang mga pinsan mo nagsipuntahan. Naglimpas sa trabaho. Kaysa nakatambay ka sa Maynila, umuwi ka dito. At nang maging kapaki-pakinabang naman ng oras mo. Kagandahang asal na iniukit ni Lolo sa akin ang pumigil upang wag kong bastusin si Tito Renan. Makasabi siya ng tambay sa akin, gayong siya itong nakaasa lang kay Lolo. Umaasa na sa oras na mawala si Lolo, basta na lang siyang uupo sa naipundar noong matanda. Inis man ako. Hindi ko natiis si Lolo. Nagpaalam ako sa agency at umuwi sa probinsya. Sana pala, hindi na lang. Morris iyo, mabutit nakarating ka. Sakto at may ilang oras pa bago ang unang araw ng padasal. Makakakain ka muna. Mano po, Tita Miriam? Anak ko, wag mo na akong manuan. Nakakatanda kasi. Beso mo na lang ako. Yun ang ginagawa ng mga sosyal. Heto na naman po siya.
Kahit naman hindi kita manuhan, mukha ka pa din namang matanda. Sorry, Polo. Hindi ko naman po binabastos ang manugang ninyo. Kairita lang po kasi. Magpamano ka na dyan. Palakihan ni Papa, natural. Makalumang paraan ang alam niyan. Buti at gumagalang eh. Siya, sige na nga. Pagpalain ka ng Diyos. Nadagdagan yatang wrinkles ko. Diyan na kayo magtsuhin. Sumunod na kayo sa loob. Oh, kumusta ang biyahe, Morris? Hindi ka ba na-traffic? Hindi naman po. Wala pang masyadong sasakyan dahil madaling araw po ang naging biyahe ko. Ganun ba? Hindi ka pa nakakabili ng kotse hanggang ngayon. Hindi naman mahalaga yun. Napatanong lang ako. O tayo na sa loob. Tama lang ang dating mo. Nasa hapag na ang mga handa. Hindi naman pala mahalaga. Bakit binanggit niyo pa? Ganoon pa din ang lugar na kinalakhan ko. Malaki, maganda at misteryoso. Ngunit iba na rin dahil wala na si Lolo. Tila ba nawala na yun ng sigla. At isa pa, pakiramdam ko ay may kung anong nakalukob doon na nakamasid. Nag-aabang. Papasok kami sa main door ng bahay nang makaramdam ako ng malamig na hangin na parang may ibinubulong. Naramdaman ko na nagsitayuan ang aking mga balahibo. Morris, alis na. Huwag ka nang tumuloy. Lo? May sinasabi ka ba, Morris? Wala po. Parang narinig ko lang kasi si Lolo. Sa tingin ko ay natutuwa yung kasi umuwi ka. Hindi nga eh. Mukhang nagbababala si Lolo. Ano kayang balak ng mga to? Pagpasok namin sa bahay, sinalubong ako ng malawak na sala. Marami ng tao at may mahabang mesa na puno ng mga handa. Nagkakagulo sila sa isang putahe. Ang igado, hindi nila pansin ang mahinang paglangit-ngit ng kahoy na sahig o ang panakana-kana amoy ng luom na basang kahoy. Bakas sa mga dingdingang natuyong tulo ng ulan na pilit tinakpan ng mga obra ng kung sino. Ay, eto na siya, oh. Pamangkin namin yan. Anak ni Olive. Kamukhang kamukha yan ang biyanan kong lalaki. Obviously. Hello po. Kumain ka na muna, Morris. Ito ang plato. Tikman mo yung igado. Sadyang in-order yan ng tiyahin mo. Kita mo naman, pinagkakaguluhan. Ayoko ng igado. Inihaw na atay okay pa ako. Diyos me naman. Kinakabag ako sa putahin nito eh. Sige po. At tama nga ako. Daig ko pa ang kumain ng kamote, Madam Venus. Naging musical instrument ang aking behind. Nakakahiya. Kahit nang sumapit na ang hapon, naglalabas pa din ako ng masamang hangin. Upang hindi ako mapahiya, nagpasya akong tumigil muna sa likod bahay. Nandoon pa din ang mga tanim na puno ng saging ni Lolo at isang babae na hindi ko kilala. Miss, may maitutulong ba ako sa'yo? Hilario, nagbalik ka na? Miss, hindi ako si Hilario. Apo niya ako. Ako si Morris. Hindi. Oo nga. Ibang pabango mo. At saka di hamak na mas bata ka sa kanya. Bakit mo hinahanap si Lolo? Hindi mo ba alam na... Patay na siya? Alam ko. Dumalo pa nga ako sa lamay niya. Bawat gabi ng lamay niya. Kahit nung araw ng libing niya. Hanggang sa maubos ng tao. Ako ang huling umalis. Hindi si Hilario ang hinahanap ko. Ano? Baka sakaling matulungan kita. Ang singsing na iniregalo niya sa akin. Tanda ng aming pagkakaibigan. Ganun ba? Babalik na lang siguro ako. Medyo dumidilim na.
Darating na rin siya. Baka makita niya ako. Nino, Wala lang. Kapag wala kang ginagawa, samahan mo ako dito bukas ha. Kinagabihan lalong bumaha ng tao. Paano naman kasi ay pista ng aming lugar tumama ang unang araw ng padasal para sa babang luksa ni Lolo. Binanggit ko kay Tito Rena ng tungkol sa babae na nakita ko, pati na ang tungkol sa hinahanap niya na singsing. Kapansin-pansin na nag-iba ang galaw ni Tito Renan. Parang namutla din siya. Aksidente din niyang nabitawan ang kutsara niya na gamit. may nakita po akong babae doon sa may sagingan kanina. Babae? Maganda ba? Tipo mo? Maganda po, pero hindi ko masabi na tipo ko. Mahaba po ang buhok niya. Hanggang likod. Balingkinitan at may kaputian. Napagkamalan nga po ako na si Lolo Hilario. Ano daw ang pakay doon sa likod bahay? May hinahanap daw siyang singsing. Bigay daw po ni Lolo Hilario. Tanda daw ng pagkakaibigan nila. Ano ba naman, Renan? Hindi ka na bata para makapaglaglag ka pa ng kubyertos. Kay dami nang ang bisita, dalagdagan mo pa? Ikuha mo na lang ako ng bago, Miriam. Tapos Morris, nasabi ba sa'yo kung anong pangalan niya? Hindi nga po eh. Pero napansin ko po na parang medyo hirap siyang maglakad. Parang kaladkad po ang paa at hindi tinitiklop ang tuhod. May kilala po ba kayong ganon? Wala. Akala ko kakilala ko ang nakita mo sa sagingan. Pero ganyang sabi mo nga may matigas na tuhod. Wala akong kakilalang ganoon. Baka napolyo niyang nakita mo. Magandang gabi po, Sir Renan. Saan po namin ilalapag to in order yung extra tray ng igado? Adriana. Nandiyan ka na pala. Teka ha, itatanong ko kay Miriam. Siya nga pala, ito ang pamangking ko na si Morris. Galing Maynila yan. Hello? Iwan ko muna kayo ha. Haagipin ko si Miriam para maituro sa inyo ang paglalapagan ng igado. Ano yun? May kailangan ka? Nakita kita kanina. Ha? Ito ang unang beses na nakita kita. Yan ba yung tinatawag na pick-up line? Uso pa pala sa Maynila? Hindi kita pinipika. Nakita kita kanina sa likod bahay namin. Sa may sagingan. Naghahanap ka ng singsing. May taling ka pala sa may sulok ng bibig. Ano ngayon? Maikli na din ang buhok mo. Kanina abot hanggang likuran mo yan. Nagpagupit ka? Morris, tama? Oo. Ang tao lang nakilala ko na may mahabang buhok at walang taling sa sulok ng labi ay ang ate ko na si Linda. Base sa pananalita mo, parang sinasabi mo nakita mo siya. Talagang nakita ko siya. At nakausap. Naghahanap pa nga siya ng singsing. Sira ulo ka kung ganun. Binabawi ko nang sinabi ko na nang pipick up ka. Isa kang baliw. Magpatingin ka na sa espesyalista. Nandito ka na pala, Adriana. Nasaan ang igado na order ko sa'yo? Nasa may bukana po. Siya, tayo na. Ituturo ko sa inyo kung saan nyo ilalapag. Patok na patok ang igado nyo eh. Mabuti naman po kung ganon. Ang usapan natin ha, 9 na araw. Opo. Makakaasa po kayo. Hindi ko maintindihan noon kung anong lihim noong igado at pinagkakaguluhan. Hindi ko din maunawaan kung bakit labis ang pagkairita ni Adriana nang banggitin ko ang babae na nakita ko. Maganda si Adriana, Madam Venus. Attracted ako sa kanya, pero hindi po pamimake up ang katotohanan na magkamukha sila noong babae na nakita ko na may matigas na tuhod. Nang sumunod na araw, muli kong nakita ang babae. Nandito ka ulit? Morris, nandito ka din? Oo. Hinahanap ko ang bigay sa akin ng kaibigan ko. Ikaw po ba si Linda? Binanggit mo kay Adriana na nagkita tayo dito?
Kung ganun ay magkakilala kayo ni Adriana. Kapatid ko siya na mas bata sa akin. Magkamukha kami, ano? Oo, napagkamalan ko pa nga na ikaw siya. Nagalit tuloy. Pinansin mo ang taling niya? Ikinumpara lang. Huwag mo nang uulitin yon. Ayaw niya na napapansin yon. Sabi kasi sa matandang paniwala, kapag may taling sa bibig, madaldal. Mukhang hindi naman. Kaya nga, di ba? Ano Linda, kung hindi mo mamasamain, anong nangyari sa mga tuhod mo? Itong mga to. Nagising na lang ako na ganito ng mga ito eh. Magkasama ba kayo ni Adriana sa bahay? Sa ngayon, hindi. At sana, pasuyo na, wag mo na muna akong banggitin sa kapatid ko. Magkaaway ba kayo? Hindi naman. Pero kung gusto mo siyang makasundo, wag mo na muna akong banggitin sa kanya. Nang hapon na yun, amoy parang may namatay sa sagingan. Iniisip ko na baka ibon, pusa o kaya ay daga. Parang humahalo lang sa hangin, pero agad ding nawawala at napapalitan ng amoy langis ng niyog. Hindi pa rin natin nakita ang hinahanap mo. Okay lang. Madami pa namang araw. Pasensya ka na rin dun sa amoy na bulok. Baka may itinapo na patay na daga o kaya ay pusa kaya may ganong amoy. Amoy? Wala akong naaamoy na ganon. Baka ako lang nga. Maurice, andito ka ba? Opo, tiyo. Nandito po ako. Mukhang nadadalas ka dito. Malamok dito. Tinutulungan ko lang po itong si... Nasaan na siya? O sino? Si Linda po. Sino? Si Linda po. Yung babae na binabanggit ko sa inyo kagabi na nawawalan ng singsing. Tama na. Tito Renan. Limutin mo na yon. Pasensya ka na sa inasal ko. Pagod lang ako. Pumasok ko na doon sa loob. At malamok dito. Mamaya magkasakit ka pa. Matapos ang padasal, nagpakain na ulit. Kagaya ng unang araw, pinilahan pa din ng igado. Habang nakamasid ako sa mga bisita, isang babae ang lumapit sa akin. Verna ang pangalan niya. Batchmate siya ng nanay ko noong kolehiyo. Naku, ang laki mo na, Boris! Huli kita nakita ay nung bitbit ka ng mama mo sa school. Kumukuha siya ng kopya ng transcript niya. Tanda mo pa ba ako, ha? Hindi na po masyado. Batchmate ako ng mama mo nung college. Tanda ko pa nung nakikitulog pa ako dito. Madalas kami makarinig ng iyak kapag hating gabi. Iyak po. Oo, doon sa may sagingan nyo sa likod bahay. Nawala na ba? Hoy, Berna, anong sinasabi mo dyan sa pamangking ko, ha? Mamaya matakot yan. Pero totoo naman, di ba? Naging katatakutan na nga yung panaghoy mula sa sagingan. May kamag-anak pa nga kayong namatay. Gawa ng sagingan na yon, hindi ba? Naku, ano ba yan? Hindi naman yun napatunayan. Nagkataon lang yon. Kita mo na nga, saging ang bumuhay at nagpayaman sa aming pamilya. Tanda ko pa yun. Marami na ang nagsabi na may kung anong meron sa sagingan sa likod bahay ni Lolo. Isang pinsan niya ang nagsabi na gibain na ang lahat ng puno doon at patayuan na lang ng maliit na bahay. Nang makakuha ng puputol ng mga puno ng saging, natagpo ang walang buhay ang pinsan ni Lolo sa sagingan. Ayon sa ulat, parang tinuyo ang katawan. May nakakatanda pa pala ng lumang kwento na yon. Hello, miss? Oh, hello. Hindi ka pa din pala umuwi ng Manila. Matibay ka din, no? Tatapusin ko ang siyam na araw ng padasal. Bakit pa? Sa palagay mo ba, may nagagawa talaga ang padasal sa patay? Patay na nga eh. Hindi ka naniniwala sa dasal at sa buhay na walang hanggan? Hindi ako naniniwala sa ginagawa ng mga tao. Naniniwala ako na may pwersa na mas nakatataas sa lahat, pero hindi sa kalokohan ng mga tao. Nakababatang kapatid ka pala ni Linda?
May nagsabi sa'yo. Kung sabihin ko ba na si Linda mismo ang nagsabi sa akin, maniniwala ka? Sa pagkakataong ito, oo. Hindi ko alam kung anong dahilan at bigla kang nagbago ng isipan mo. Pero salamat naman at hindi mo ako tinawag na baliw ngayon. Naalala ko tuloy si Lolo Hilario. Tungkol sa sagingan niyo dyan sa likod bahay. Madami din na tumatawag na baliw sa kanya. Nakakwentuhan ka din niya? Yung tungkol sa multo ng puno ng saging na nagbibigay ng anunsyo? O di kaya ay tumutulong sa negosyo? Oo. Ganun pala. Morris, mamaya kapag wala ng tao, huwag ka nang lumabas ha. Kahit anong marinig mo, huwag mo nalang pansinin. Mawawala din naman yon pagsapit ng umaga. Bakit? Anong meron? Basta, makinig ka na lang. Ang dami mong tanong eh. Diyan ka na nga. Nang gabing iyon, nakarinig ako ng mga kakaibang ingay. Mula iyon sa likod bahay, sa may sagingan. Tila ba may kung anong mabangis na hayop, ang hayok na hayok sa kung anong kinakain noon. Taliwas sa payo ni Adriana, lumabas ako upang tingnan yun. Habang palapit ako sa likod bahay, papatindi naman ang nakakasulasok na amoy ng nabubulok na kung ano. Nakaramdam ako ng paglalaway. Ngaling-ngaling bumaliktad ang aking sikmura. Ano ba naman ang baho nun? Nakakasuka tuloy. Aswang! Panginoon ko! Aswang! May aswang! May aswang! Nawalan ako ng malay. Swerteng hindi ako nilapa noong aswang. Sadya naman po kasing talagang nakakatakot ang anyo noon, Madam Venus. May dalawa yung malalaking pangil sa harap ng bibig. Malaki na parang holen na 10 piso isa ang mga mata. Malaki ang tiyan at may mga binti at paa na maninipis pero may matatalas na kuko. Halika dito! Hindi! Maawa ka sa akin! Parang awa mo na! Tama na! Huli ka na! Tama na! Huwag mo na akong gigilitin! Hindi ako makahinga! Tama na kasi! Sa Klolo! Tulungan niyo po ako! Tulong! Ha? Panaginip? Nanaginip pala ako. Matapos akong mahimatay, nanaginip ako na pinapatay ako ng zombie version ni Linda. Ang weird noon. Pero ang nakakatakot sa akin doon ay pwedeng makamatay ang kiliti at tawa. Nang magkamalay ako ay umaga na. Nakabalik ako sa aking silid. Nandoon si Tito Renan. Nanguuri ang tingin niya sa akin. Gising ka na ba? Mukhang masaya ang napapanaginipan mo ah. Hindi ho. Nanaginip po ako na pinapatay ako sa kiliti ng humahabol sa akin. At least namatay ka na masaya. Bihira ang ganon. May iba ang gusto lang mamatay sa pagtulog. Ikaw ay hinigitan pa, mamatay sa tawa. Ayos ka din ah. Tito Renan. Binigyan mo kami ng nerbiyos. Abay akala namin namatay ka na. Sukat makita ka namin na nakahandusay sa sahig. Bukas pa ang pinto ng likuran ng bahay. Tito Renan, nakakita po ako ng aswang kagabi. Aswang? Dito sa probinsya natin? Kung ang kapis nga hindi pa napapatunayan na may aswang Kahit pa ang bintang ay kuta ng mga aswang ang lugar na yon. Ano at nakakakita ka ng aswang? Anong itsura ng mga nakita mo? Payat na korkobado. Manilaw-nilaw na abuhin ang balat. Mabaho. Amoy nabubulok na laman. Mahaba po ang tenga na laylay hanggang balikat. May malaking mata na singlaki ng 10 piso na holen. At walang puti. Walang puti? Kulay itim ang buong mata. Tila ba nilalamon ka ng madilim na balon na hindi nasisinaga ng liwanag ng araw.
nang mapatitig po ako sa mata nung aswang, ay iba yung kilabot po ang bumalot sa aking katawan. Nagdudurog ka ba? Hindi po. Kahit po magpa-blood test pa ako. Alam mo kasi, kagabi, nagkausap kami ng tiyahin mo. May mga kasambahay tayo na nakakita daw sa iyo sa may sagingan. Nakikipag-usap ka daw sa hangin. Tapos ngayon sabi mo nakakita ka ng aswang. Hindi po ako nakikipag-usap sa hangin. Kausap ko po ang kaibigan ni Lolo Hilario. Si Linda. O tulad yan, imposible na makausap mo ang Linda na yon. Pero Tio, totoo po talagang nakakausap ko siya. Imposible yon. Dahil may 5 buwan na din na nawawala ang babaeng yon. Ilang buwan na din siyang iniiyakan ng kapatid niya na si Adriana. Napagbintangan pa nga kami na pinatay namin ang kapatid niya. Ni Adriana ho? Oo, Pero sa kanya po kayo umorder ng igado. hindi ako, kundi ang misis ko. Naawa kasi at nag-iisa na daw sa buhay. Kaya kahit may atraso sa amin ng babae yun, ay pinapakisamahan pa din namin nang tiyahin mo ng maayos. Wala po bang lead kung saan huling nakita ang ate noon? Ang huling paalam daw ng babaeng yon, doon kay Adriana, kakausapin ako. Nagkita po ba kayo? Lahat ng itinatanong mo ay naitanong na sa akin ng mga pulis. Mabuti pa bumangon ka na dyan. Magpahinga ka, baka sakaling luminaw yung isipan mo. Malinaw po ang isipan ko, Tito. Isa pa, Maurice, umiwas ka na sa sagingan. Hindi mo naman siguro gustong mabansagang baliw tulad ng lolo mo na naghahanap ng kung ano-ano doon sa sagingan noong nabubuhay pa. Ang baliw na yon ang nag-angat sa pamilya nila. Ang negosyo ng pamilya namin na banana plantation ang nagbigay ng marangyang buhay kina Tito Renan. Lapastang ang anak. Yun ang salitang naisip ko nang tawagin niyang baliw si Lolo Hilario. Buong araw akong naglibang sa pag-iikot ng buong bahay. Naghaalis ako ng init ng ulo. Nang magawi ako sa lamesang kamagong ni Lolo, naalala ko na may lihim siyang taguan doon. Ang alam ko, may secret compartment si Lolo dito eh. Ayun. Sabi ko na matatandaan kita. Kita mo? Nandito ka pa din, natalaan ka ni Lolo. Ah, eto. Tanda ko to. Nang minsan ako na umuwi kay Lolo, napansin ko na nadadala siya sa sagingan tuwing hapon. Kinakatok-katok niya ang mga katawan ng puno ng saging. Minsan ko siyang tinanong tungkol doon. Anong ginagawa niyo, Lo? Hinahanap ko ang aking kaibigan. Kaibigan? Umina kasi ang ating negosyo. Nag-aalala ako na baka tuluyan yung malugi. Dito po siya nakatira sa sagingan sa likod ng bahay niyo? Oo, dito nga. Anong masasabi mo? Lolo, niloloko niyo ako eh. Hindi. Tamo, kapag nagkita kami, biglang yayabong ulit ang negosyo natin. Lihim lang natin ito, ha? Maurice, nandito ka ba? Opo, Tita Miriam. Labas ka na muna. Ipakikilala kita sa mga bisita na dadalo sa padasal ngayon. Sige po, lalabas na ako. Heto na siya. Ito na si Maurice. Kita niyo naman, oh. Parang ambyanan ko lang na lalaki noong kabataan niya, hindi ba? Isa pa iyon sa ipinagtataka ko, Madam Venus. Noong kabataan ko, halos ipanghinura ako ni Tito Renan at ng asawa niya na si Tita Miriam. Umabot sa punto na tinanong ko na si Lolo Hilario kung ampun ako. Dahil pakiramdam ko, inis sa akin ang lahat ng kapatid ng mama ko. Oh, bakit mo sagot ang mukha ng apo ko? Ayaw mo bang kasamang matulog si Lolo? Iba na talaga kapag malaki na, no?
pagbigyan mo na ako. Minsan ka lang naman umuwi dito. Hindi naman sa ganun, Lo. Kahit pa mag-50 ako, gugustuhin ko pa din na makasama kayo pagtulog. Anong dahilan kung ganon? Ampun po ba ako? Bakit mo naman naisip yan? Kasi po, bakit po lahat ng kapatid ni Mama parang galit sa akin? Pati po ang mga asawa nila. Kung itrato po ako, parang hindi po ako kadugo. Ang mga humag na yon. Makinig ka sa akin ha, Morris. Kung meron bang apo ako na may dugong nananalaytay mula sa akin, ikaw yon. Ikaw lang yon, mahal na mahal ka ni Lolo. Tandaan mo yan. Matapos akong iikot ni Tita Miriam at Tito Renan upang ipakilala, ay sinimulan na ang padasal. Nang matapos yun, ay nagsikain na ang mga bisita. Habang nagkikwentuhan sila, nagpasya akong magpahangin. Wrong move. Doon na nagsimula ang kilabot ko na hindi na pwedeng ilusot bilang guni-guni. O dahil nagdodroga ako, o dahil baliw ako. Iba talagang hangin ng probinsya. Ano kayang nakain ng mga yon at nag-aalulong? Nakakakilabot naman. Ibang kilabot ang naramdaman ko, Madam Venus. Aabot hanggang buto. Parang nakahalo sa hangin ng takot na hindi ko mawari. Kumabog ang aking dibdib at nakaramdam ako ng malamig na pawis sa aking noo. Nakita ko si Linda malapit sa mga puno ng saging. Bala ko siyang batiin nang may biglang pumigil sa akin mula sa likuran. Huwag! Parang awa mo na. Huwag mo siyang batiin. Dahan-dahan tayong umurong. Oo. Aalisin kong pagkakatakip sa bibig mo. Basta huwag ka maingay ha. Ipaliliwanag ko sa iyong lahat. Basta lumayo na lang muna tayo. Ayan, nandito na tayo sa silbing opisina ni Lolo. Pwede bang magpaliwanag ka? Bakit ayaw mo akong pabatiin sa ate mo? Hindi ka na dapat pang pumayag umuwi dito sa probinsya. Yan na naman. Bigyan mo ako ng maayos sa paliwanag. Hindi na yun ang ate ko. Ano? Hindi mo ba napansin? Iba ang kulay ng balat niya. May kakaibang amoy din na nagmumula sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo? Matagal ko nang alam na patay na ang ate ko. Kaya galit na galit ako sa'yo. Nang sabihin mong nakita mo siya at nakausap pa. Sinasabi mo ba na multo ang nakausap ko? Hindi. Kung hindi isang patay. Mali, isang pinatay na naghahanap ng hustisya. Mali, isang pinatay na gustong magiganti. Zombie? Pwedeng ganon. Pero hindi. Naging isang aswang amalanhig ang ate Linda ko. Aswang? Kung ganun ay... Hindi. Hindi si ate Linda nakita mo nung gabi na nawalan ka ng malay. Kung ganun ay sino? Ang pinsan mo na si Riza. Ang anak ni Tito Renan at Tita Miriam? Nasisiraan ka ba ng bait? Wala kaming lahing aswang. Hindi man ako marunong sa mga ganyang bagay. Sigurado ako na hindi basta-basta nagkakaroon ng aswang ang isang pamilya. Talaga lang ha? May alam ka? Oo. Pwede lang maging aswang kung may lahi o kung ang asawa na kaniig ay aswang. Maaari ding maging aswang kung mapasahan ng mutya o kaya ay makakain ng may laway ng aswang o kung isumpa o sadyang ialay. Pero walang satanista sa amin para gawin yon. Kita mo nga panay padasal. Ang pagiging madasalin ba o reliyosa ay tanda ng paniniwala sa kung sino man ang dinadasalan? Mag-isip ka nga. Doon ako natigilan. Ano ba ang alam ko sa pamilya namin? Sa angka namin? Ako na hindi umasa sa yaman na ipinundar ni Lolo. Ginusto ko na makagawa ako ng pangalan na magbibigay dagdag na karangalan sa aming pamilya. Ako
na kahit kailan ay parang estranghero sa sarili naming angkan. Naisip ko sa punto na yon na baka ampun nga lang ako. Kaya si Lolo lang ang nagmamahal sa akin at ang aking mga magulang. Hindi ko na alam. Hindi kaya si Lolo Hilario ang satanista? Ha? Bakit mo naman naisip yan? Dahil sa nabasa ko sa talaan na ito. Oh, anong meron dyan? Naaalala ko noong kasama ko pa si Lolo dito. Minsan akong dumalaw sa kanya. Nakita ko na may puno ng saging na tinutuhog niya ng paikot ang katawan. Gamit ang mga karayom na di pa ang karaniwan ang laki. Oh, tapos? May lubid na pula siyang isinuot ng paikot sa lahat ng mga karayom. Tapos ang buong haba ng lubid ay ipinaabot niya sa kwarto niya. Tapos itinali niya ang dulo nun sa paa niya. Matapos niyang maitali ang pulang lubid sa kanyang paa, binilinan niya ako na huwag pupunta sa kanyang silid, anuman ang marinig ko. Naalala ko pa yun ng malinaw. Isang gabi na maaliwalas ang kalangitan, bilog na bilog ang buwan. Ang ulam na ilang araw nang ipinaluluto ni Lolo sa kasambahay at kinakain niya ng buong gana, ang siyang inilagay niya sa may puno ng saging. Ang tinumis. Lo, para saan pong iniwan ninyong tinumis sa sagingan? Para sa aking kaibigan, na ilang araw na ang nainggit sa masarap kong ulam. Pero Lo, bakit po may tali ang inyong paa? Para saan po yan? Para malaman ng aking kaibigan kung saan ako pupuntahan. Ang mabuti pa, pupunta ka na sa iyong kwarto. Bukas na tayo magkita. Basta ang biling ko sa iyo, ha? Ano man ang iyong marinate, huwag kang pupunta dito. Sige po. Kita tayo bukas, Lo. Pagkatapos, Bandang hating gabi, nagising ako. Ubod lamig ng paligid. Parang may kung ano na bumubulong sa mga kahoy na dingding ng aking silid na tinutulugan. Tapos nakarinig ako ng panagoy na parang galing sa hukay. panagoy? Oo. Nagmamakaawa siya kay Lolo na pakawala na siya. Alisin na daw ang mga karayom na itinuhog ni Lolo. Masakit daw. Ginawa ba ni Lolo Hilario? Kinabukasan pa, ang tanging tanda ko lang ay humihingi siya ng tulong. Anunsyo at mga sinyales doon sa kausap niya. Anong nangyari pagkatapos nun? Katakatakang umangat muli ang negosyo ni Lolo. Alam mo ba na hinahanap ng tiyuhin mo ang talaan na yan? Ha? Paano mo naman nasabi? Nang hindi pa nawawala si Ate Linda, sinugod kami ng tiyuhin mo. Hinihingi niya sa ate ko ang talaan daw ng tatay niya. Paano naman nadamay ang ate mo? Maniwala ka man o hindi. Nagkaroon kasi ng relasyon ng ate ko at ang lolo mo. Hindi nga. Si Lolo papatol sa... Ilang taon na ba ang ate mo? 35. Apo na niya ang ate mo. Alam ko, pero wala namang sexual na nangyari sa kanila. Naging sobrang lapit lang sila sa isa't isa. Nagbigay pa nga ng singsing ang lolo mo sa ate ko eh. Ang singsing na hinahanap niya? Nang gabing yun, kinausap ako ni Tito Renan. Napansin pala niya na ilang beses akong nagpabalik-balik sa opisina ni Lolo. Tinanong niya ako kung may alam ba ako sa talaan ni Lolo. Itinanggi ko yun. Ngunit ibinahagi ko sa kanya ang alam ko tungkol sa multo ng puno ng saging. Pagkabanggit ko noon ay umamin na si Tito Renan sa akin. Bumababa ang kita ng negosyo. Ang totoo kasi niyan, Morris, ikaw na ang huling pag-asa namin. Umasa ako na baka alam mo kung saan itinago ni Papa ang talaan. O baka naibigay niya sa iyo. Bumababa ang kita ng plantasyon. Malawak naman po ang taniman natin ng saging sa Davao. Yun nga ang problema. Para tayong nasalot. Nagkakasakit ang mga pananim doon. Tanging ang mga tanim natin sa likod ng bahay Kastila na ito
ang nananatili na malusog at hitik sa bunga. Ngunit sana abot ang bunga ng iilang puno. Sana nga po ay makatulong ako. Pero hindi ko po alam ang tungkol sa talaan. Ang tanging alam ko lang po ay kung anong sinabi ko sa inyo. Kung bakit naman kasi, hindi ako ipinakilala ni Papa sa mga koneksyon niya. Di sana may mauutangan para sa dagdag puhunan. Diyan ka magaling na hindi ka magsikap. Puro ka asa sa anino ni Lolo Hilario. Ano kaya kung gamitin niyo po muna ang ipon ninyo? Mababawi din naman po yun kapag kumita na ulit ang plantasyon. Anong ipon ang pinagsasabi mo? Wala ako noon. Ang ipon ko ay ang minana ko kay Papa. Natural na nagamit ko din yon sa aking personal na pangangailangan. Inasahan ko na ang ganong sitwasyon, lalo at si Tito Rena nang nakialam sa naiwan ni Lolo. Pero ang marinig ko yun sa mismong bibig niya, tunay na nakakapanlambot. Sa ika-4 na araw ng padasal, isang matalik na kaibigan ni Lolo ang dumating, si Francisco. Aba, at parang talagang nagbalik mula sa hukay si Hilario. Si Morris po yan. Hello po. Iwanan ko na muna kayo, ha? Morris, ibang klase ang pagiging magkamukha ninyo ng iyong lolo. Talaga namang binigyan ni Olive ng apo na may pagmamalaki ng kanyang ama, ang lokong si Hilario. Marami po kaming magpipinsan. Latak lang po akong maituturing. Ano bang pinagsasabi mo? Sa lahat ng apo ni Hilario, ikaw lang ang totoo niyang dugo at laman. Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi ba sinabi sa iyo ng lolo mo? Ang mga tiyuhin mo ay hindi nagkaanak sa kanilang mga asawa. Tanging ang ina mo, ang nag-iisang anak na babae ng lolo mo, ang nagkaanak. Lahat ng pinsan mo ay ampun lang. Hindi na ako nakakain ng hapunan ng gabing yun. Punong-puno ako ng mga katanungan. Mga katanungang nabigyang kasagutan ng ilan sa pagbabasa ng talaan ni Lolo Hilario. Totoo ang sinabi ni Francisco. Nasa talaan ni Lolo ang katotohanan na yun. Si Mama lang ang nakapagbigay ng apo kay Lolo. Inabangan ko si Adriana nang kinokolekta na nila ang tray nila. Sinabihan ko siya na magkita kami kapag tahimik na ang kabahayan. Saan tayo? Doon sa may kanto. May tindahan doon na di nagsasara. Pwede tayo doon. Sige, doon tayo. Tago! Saan? Diyan sa malago niyang bugambilya. Ayoko nga. Matinik yan eh. Huwag ka na nga maarte. O magiging hapunan tayo para sa gunggong ka. Shit. Ano yan? Nakakatakot. Huwag kang maingay kasi. Kapag tayo napansin yan, ipapalapa kita. Balot ng takot, halos maihi ako sa aking pantalon. Oo, sobra ang takot ko noon. Dahil ang mga aswang o mga halimaw, sa pelikula ko lang nakikita. Hindi ko sukat akalain na sa totoong buhay ay makakakita ako ng aswang. Sa mga adventurous, huwag nyo nang naisin pa. Ang swerte nyo kung di pa kayo nakaranas ng dinanas ko. Nang makalampas ang aswang, lakad-takbo kaming nagtungo sa tindahan sa kanto. Ano bang sasabihin mo? Muntik pa ako maging kwentong aswang na lang dahil sa iyo eh. Yung tungkol kay Risa, mukhang nasagot na. Oh? Nalaman mo? Ako lang ang tunay na dugot laman ng pamilya. Lahat ng mga anak ng aking mga tiyuhin ay mga ampon. Ah, oo. Posibleng aswang ng pinsan mo nang maampon nila. Ano na nga palang balak mo? 5 araw na ng padasal bukas. Ngayong nalaman ko ito,
Mas naging desidido ako na tapusin ang buong 9 na araw. Nakakaawa si Lolo kung iiwan ko pa siya. Nasaan ba kasi mga magulang mo? Hindi ba dapat ang mismong anak ang nandito? Ngayong naitanong mo yan, napaisip ako. Daddy's girl ang mama ko. Hindi pwedeng hindi siya pupunta. Lalo at babang luksana. Anong napansin mo sa mga kamag-anak mo nang dumating ka? Ha? Ano? Naging magiliw bigla si Tita Miriam at Tito Renan sa akin. Naging maayos din ang pakikitungo ng karamihan sa mga pinsan ko sa akin. Maging ang ibang kapatid ni Mama ay naging maayos ang trato sa akin. Sabi mo, napansin mo din na palaging binabanggit na kamukha mo ang lolo mo. Tapos umamin ng tiyuhin mo na hinahanap niyang talaan at pati din niya tungkol sa multo ng puno ng saging. Oh, ano naman ngayon? Sinasabi mo ba na... Oo, tama. Ikaw ang balak nilang ibala sa kanyon. Gawing alay para mahagip muli ang multong yon. Naghiwalay kami ni Adriana na mas lalong dumami ang aking katanungan kaysa sagot sa mga iniisip ko. May merito ba talaga ang mga sinabi niya? Dapat ba talaga akong maniwala sa kanya? O sa pamilya ako magtiwala? Kinabukasan bago ako lumabas ng aking silid, tumawag ako sa aking mga magulang. Nabigla ako sa aking nalaman. Hindi alam ni Mama ang tungkol sa padasal. Kinausap ko si Tito Renan. Tito Renan, pwede ko ba kayong makausap? Sige ba? Tinawagan ko po si Mama sa Taiwan. Sabi niya, hindi niyo daw siya sinabihan. Nako, nakalimutan ko na. Abala kasi ako sa pag-asikaso ng padasal at isa pa, inaasahan ko na tatawagan mo naman ang mama mo. Ay, hindi mo din pala siya naalala. Bakit? Sinong hindi natawagan? Ay, sino pa? Eh, di ang daddy's girl na si Olive. Hindi mo tinawagan ang mama mo? Dapat ikaw ang gumagawa nun. Busy na kami ng tito mo sa pag-aasikaso dito. Oo, Madam Venus. Nabaliktad pa nga ako. Pero hindi na lang ako kumibo. Sabi din kasi ni Mama, representative na lang niya ako. Patay mali siya na lang akong humingi ng huwad na paumanhin sa aking tiyuhin. At ginugol ko ang aking oras sa pagbabasa ng talaan ni Lolo. Hanggang sa nakita ko na dumating ang igado. Sa kasamaang palad, wala si Adriana ng oras na yun. Ang alali lang niya ang nandoon. Ay nako, hindi magandang kausap yung Adriana na yan. Sabi ng bandang tanghali maghahapunan na dinala. Buti't pumayag ang magdadasal na baguhin ang oras. Dito niya na ilagay yan sa may kwarto. Tulad ng dati, baka kasilangawin. Ang presyon mo, Miriam. Paano naman kasi? Na-late daw kasi may ibang pinagkaidahiran. Wala akong pake. Lamigan mo nga yung ulo mo. Pupunta lang ako sa likuran. Yung pinapatayo kong snacks ay nahulog mula sa bintana ng kwarto. Baka mapaglaruan ng mga ligaw na hayop. Sige, bumalik ka agad dito at walang sasalubong sa mga magdadasal. Tita, tulungan ko na kayong buhatin yan. Sige nga, Morris. Medyo masakit na rin kasi ang likod ko. Tulungan niyo ako! Ang daliri ko! Ang mata ko! Ang mata ko! Ospital! Dalhin niyo ako sa ospital! Nakita namin na duguan si Tito Renan. Dukit ang isang mata at putol ang daliri niya na may suot na singsing. Ayon sa intindi ko, nakaramdam si Tito Renan na parang may kumikiliti sa kanya. At nang mapahiga siya, doon hiniklat ang daliri niyang may suot na singsing at dinukot ang kaliwa niyang mata. Napagalaman ko na singsing na bigay ni Lolo kay Linda ang nasa daliri niya. Hindi pa daw natin yan makakausap. Tinurukan siya ng pampakalma. Mabuti pang umuwi na tayo. At hayaan ang mga nurse. May padasal tayo na dapat asikasuhin. Magiging okay lang po ba si Tito? Abay malay ko. Kung hindi siya maging okay,
Wala akong choice kung hindi iwan siya. Tita, At bakit? Kumontra ka man ay gagawin ko pa din. Walang puwang sa pagpapatakbo ng negosyo ang isang tao kung may tama na sa utak. Kung hindi titinojuhin mo, ano pang silbi niya? pinag-isa po kayo ng Diyos. Sumumpa na magsasama habang buhay. Iho, makabagong panahon na ngayon. Hindi na usong loyalty na wala kang mapupurat. Umuwi kami na hindi na masyadong nagkibuan ni Tita Miriam. Doon ako namulat sa katotohanan na material na bagay lang ang habol niya kay Tito. Nang makasapit kami sa bahay, nandoon na ang magdadasal. Dali-daling pumasok ng silid niya si Tita Miriam. Nalimutan niyang ilapat ang pinto. Di ko alam kung anong masamang isipin ng nagtulak sa akin. Sumilip ako doon at nagimbal sa aking nakita. Masusuka yata ako. Ano ginagawa mo dito? Nakikisilip. Maniningil sana ako pero parang wag na lang. Ano ginagawa niya doon? Ano pa? Eh di naghugas ng tulya niya sa tabo. Tapos ang pinaghugasan niya, inihahalo niya sa igado. Grabe! Parang lalabas na ang kinain ko. Bakit niya ginagawa yon? Hima yun. Gayong mo sa pagkain para balik-balikan. Manhid ako sa pagkabigla, Madam Venus. Anong uri ba ng angka nang meron kami? Nangilabot ako. Ano kaya ang pakay ni Tita Miriam at ginagano niya ang pagkain? Naalala ko si Lolo Hilario. Balak talaga nila na gayahin ang ritual ni Lolo sa pagtawag sa multo ng puno ng saging. Ang mga ungas at hindi lalaban ng patas, hihingi na naman ng tulong sa multo. Mag-iingat ka ngayong gabi. Anumang pagkain o inumin, huwag mong kakainin o iinumin. Gika, magiging hapunan ka. Bakit? Kutob ko, iyan na nila gagawin ang pagtawag dun sa multo ng puno ng saging. Naku po. Huwag yun ang katakutan mo. Ang isipin mo ay yung lalapit na hindi naman tinatawag. Anong ibig mong sabihin? Limot mo na agad na may aswang na nakatira dito? Si Risa? Mismo. Baka yun ang lumapit sa'yo. Pwede din naman ang ate mo. Hindi na magpapakita si ate. Natapos na niya ang higanti niya. Ha? Ang tiyuhin mong pumatay sa ate ko. Patunay na tapos na ang higanti ni ate dahil hindi na siya lumalabas. Naging abo na siya. Matapos siyang mahawakan ng singsing na bigay ni Lolo Hilario sa kanya. Nandun ka. Hindi mo siya inawat. At basta ka na lang nanood. Alam ko deserve ng tito ko ang sinapit niya, Madam Venus. Pero hindi ko napigil na hindi sumama ang loob kay Adriana. Kamag-anak ko yun eh. Parehas kami ng dugong nananalaytay sa amin. Pero kahit tampo pa ako kay Adriana, natagpuan ko ang aking sarili na sinusunod ang kanyang payo. Nang gabing yun, nagkunwari akong tulog. At nahuli ko si Tita Miriam na tinalian ng lubid na pula ang aking paa. Yan. Ganyan nga, Morris. Matulog ka. Para lumapit ang multo na yon at bigyan ka ng anunsyo. Mabaliw man si Renan, may pakinabang pa din naman ang pamilya niyo. Gawa ng negosyo. Hoy, multo! Galingan mo ang anunsyo, ha? Tama nga si Adriana. Kailangan makaalis ako dito. Pero paano? Siguro ay hihintayin ko na lang kung may darating na multo o wala. Magdadasal na lang ako kay Lord. Sabi naman niya, ang sino mang lumapit sa kanya ay kanyang tutulungan. Hindi ako madasalin, lalong hindi relihiyoso. Pero natagpuan ko ang sarili ko na buong puso na tumatawag sa kanya. Dumating ang umaga at humalik ang unang liwanag ng bukang liwayway sa ibayo. Awa ng Diyos, walang multo na dumating sa aking kwarto. Nang silipin ako ni Tita Miriam,
Ang tanging ginawa ko lang ay humingi ng gunting. Nang makapag-umagahan ay nagdesisyon ako na dalawin si Tito Renan. Gising na siya nang dumating ako. Nandito ka. Opo, Tio. Bago ang lahat, gusto kong malaman mo na nagsisisi ako sa aking mga nagawa. Kung magsisisi din pala kay Sally, bakit pa ninyo ginawa? Desperasyon. Desperasyon? Sa tingin ninyo palido na rason yun? Ang tatay ni Papa ay isang siraulo na mahilig sa okultismo. Ha? May ginusto siyang babae. Ang nanay ni Papa, ang lola namin, dahil hindi talaga siya magustuhan noong babae. Nakipagkasundo ang lolo namin sa isang puwersa na may kakayahan na ibigay ang hilig niya. Diablo? Siguro, hindi namin alam. Basta nalaman na lang namin inialay ni Lolo ang saling lahi ng panganay niyang anak na lahat ng magiging anak na lalaki ni Papa ay hindi magkakaanak. Tanging ang babaeng anak lang ang maililigtas. Bakit si Lolo pa? Bakit nga ba ano? Siguro dahil anak na panganay. Hindi namin alam. Basta nang magkabukingan, natural. Sumama ang loob namin sa mama mo. Bakit siya pa? Kung sino pa ang babae? Nanlaki ang ulo ko. Anong uri ba ng pamilya ang pinanggalingan ko? Talaga ba na dapat na lang lahat ng bagay iasa sa mga di pangkaraniwang bagay? Hindi ba mas maganda na pinaghirapan ng tagumpay kaysa iasa sa mga puwersang mapanlinlang? Unti-unting gumuho ang mga magaganda kong alaala. Ang respeto at paghanga napalitan ng lungkot at pagtataka. Ito ba talaga ang dugo na nananalaytay sa ugat ko? Pero bakit po ninyo pinaslang ang ate ni Adriana? Aksidente ang lahat. Aksidente? Nakapatay po kayo. Paano ninyo nasabi na aksidente? Desperado na nga ako Naghalo na ang inggit sa mama mo na matagumpay ang buhay. Mahal din siya ng asawa niya. Pero may totoong anak pa. Natural. Nakaramdam ako ng inggit. Pero hindi po porket bigo kayo. May balido kayong dahilan para kumitil ng buhay. Hindi ko siya pinatay. Naggabi na pumunta siya sa bahay para alalahanin ang masaya nilang sandali ni Papa. Sinabihan ko na siya. Tapos, Bilang pagpapakita na seryoso ako, pinilit kong kinuha sa daliri niya ang singsing na bigay ni Papa. Binalaan ko siya na kapag bumalik pa siya, may paglalagyan siya. at tinutuon nyo naman. Kinabukasan ng gabi, kabilugan ng buwan, bumalik pa din siya. Sa kasamaang palad, inabot siya ni Risa at ni Lapa. Nagtigilan siya ng anak mo. Naghihingalo na siya. Diyos ko, patatawarin. Sa takot ko na may makaalam sa pagkatao ni Risa, ibinaon namin si Linda sa sangingan. Sumuko na kayo sa otoridad, Dio. Wala na din naman po kayong babalikang pamilya. Ayaw ni Tita Miriam ng lalaking walang silbi. Alam ko. Narinig ko lahat ng sinabi niya. Plano ko na din naman na magpakulong na. Wala din nasa isay ang buhay ko. Meron yan, Tito Renan. Habang buhay kayo at tumihinga, may pag-asa. Umuwi ako sa bahay ni Lolo. Nakatulong lang ang naghihintay sa akin. Matapos akong makakain, nagpa siya akong magpahinga na dumiretso sa mahabang tulog. Nagising ako na gabi na. Nagsisipag-alisa na ang mga bisita at taga-dasal. Nakiramdam ako, wala nang tao. Nang biglang nakarinig ako ng isang makapanindig palahibong panaghoy. Lumabas ako mula sa aking kwarto. Pagsapit ko sa may kusina, isang aswang ang inabutan ko na nanginginain ng kung anong hilaw na nasa mesa.
Anong kalokohan ito? Layuan mo ko, aswang ka! Mabigat, mabaho, malansa. Iyon ang amoy ng aswang na nakubabaw sa akin. Wala na ang bakas ng aking pinsang si Risa. Nang akmang sasakmali na niya ako, isang malaking baboy ramo ang sumuwag sa aking pinsan. Talsik siya palayo mula sa ibabaw ko. Ang baboy ramo, unti-unting nagbago ng anyo. Nang maging lubusan na ang pagiging tao noon, nakilala ko siya, si Adriana. Aswang ka? Half lang naman. Kung ganun ay paano ka nakakapagluto ng igado? Hindi ako nagluluto. Kung hindi ang lagi kong kasama na pinsan ko. Nagkunwari kang nagluluto para makalapit sa tiyuhin at tiyahin ko? Oo. Magkikwentuhan na lang ba tayo dito o aalis ka't sasama sa akin? Hindi habang buhay na hindi kikulos yung pinsan mo. Sasama ako sa'yo. Tumayo ka na dyan. Dinala ako ni Adriana sa bahay nila. Isang simpleng bungalow yun na malinis. Halatang maayos at masino pang nakatira. Amoy mga halamang gamot at langis ng niyog. May ilang bote din na may lamang langis na hindi ko mawari. Manggagamot ka? Hindi. Ang lola ko manggagamot. Pero mahina kayong mga aswang sa mga ganito, di ba? Half aswang lang ako. Yun ang dahilan kung bakit saglit lang din ako kung makapagpalitan nyo. Anong uri ka ng aswang kung ganon? Isang half awok. Yung impacto mo na pinsan, isang uri ng tiktik. Hindi siya nakalilipad, pero perwisyong ganon. Pwedeng basta na lang siyang naampon kung saan? Kala ko sasabihin mo, galing kapis. Paano kung sinabi ko ang ganon? Talaga namang kuta ng aswang ang lugar na yon, di ba? Papalukain kita sa ulo kung sinabi mo yun eh. Papalukain? Uri ng sampigin na pinagsamang palot batok na nakakauka ng ulo. Grabe, brutal mo naman. Bakit ka mananakit, ha? Morris, kahit saan pwede magkaaswang. Minsan nga kahit tao, nangaaswang eh. O kaya mga kilos at gawa, masahol pa sa totoong aswang. Hindi ko itatanggihan. Totoo yan. Hindi mo nga alam kung bakit ba naaatim nila na gumawa ng ganun eh. Tao kasi. May bako. Ano nang balak mo ngayon? Balak? Hindi ko alam. Nalilito na ako. Isang parte ng puso ko, hindi kaya. Pamilya ko ang mga yun eh. Pero hindi ko naman pwedeng ignorahin ang katotohanan na magiging salot sila kapag pinabayaan. Pwede kitang tulungan. Sigurado ka? Aswang ka rin, di ba? Kahit pa half ka lang. Makakaapekto din yan sa'yo. Ayoko mandamay ng tao sa problema ko. Malakas ang pinsan mo. Hinayaan ng mga umampun sa kanya na masunod ang layaw. Hindi ko tukoy kung ilan ang nakain niya pero may ilang balita na pagpas lang sa di normal na paraan akong nabalitaan sa karating puok. Kutob mo ba? Hinahabol niya ako ngayon? Oo. At hindi rin ako magtataka kung nilapan na niyang sino man ang makasalubong niya. Kinain na siya ng pagkahayok niya sa laman. Tama bang gagawin ko? Naunawaan kong pag-aalala mo. Pamilya mo mga yun eh. May oras pa ba ako para makapag-isip? Pwede siguro kahit 2 oras. Balot naman ang bertud ang bahay na to. Di ka agad matutunto ng pinsan mo. Matapos noon ay iniwan muna ako ni Adriana upang makapag-isip. Aaminin ko sa iyo, Madam Venus, hati ako. Naaalala ko si Lolo at ang pagpapahalaga niya sa pamilya niya. Pero naiisip ko din na hindi ginusto ni Lolo ng aswang na apo. Isa pa, nag-umpisa na din ng problema si Tito Renan. Bakit di ko pa lubusin ang pag-aayos para kahit papano ay mawala na ang salot mula sa aming pamilya.
Pasensya ka na. Pero kailangan ko ng desisyon mo. Itatakas ba kita para makauwi ka ng Maynila? O haharapin mo ang salot na yan? Kakapalan ko ng mukha ko. Tulungan mo ako na harapin ang aswang na yan. Sige, pero wag dito. Wala tayong laban dito. Dadalhin natin sa malawak na lugar ang bruha na yan. Oh, heto ang buntot pagi. Iwas-iwas mo yan sa tuwing papalapit ang pinsan mo. Habang nananakbo tayo. Dumadagundong na dibdib, nanginginig na tuhod, nalalaking ulo. Ito ang mga naramdaman ko sa pagtakbo namin na yun. Bawat angil mula doon sa aswang, pakiramdam ko ay gusto kong panawan ng ulirat. Animoy, naaabot ako at nasa may leeg ko lamang ang hininga noon. Narating namin ang isang malawak na lugar na wala masyadong talahib. Naglabas ng kawayan si Adriana. Matulis ang magkabilang dulo noon. Sisikapin ko lansin yung aswang. Kapag sinenyasan kita, itarak mo yan ang walang pag-aalinlangan. Okay. Nauunawaan ko. Dito ka na matatapos! Masiba ka! Ngayon na, Morris! Katulad ng bili niya, walang pag-aalinlangan ko na itinarak ang kawayan. Ang hindi niya sinabi sa akin, natagos yun sa kanya. Gamit ang mga halamang gamot na nasa bag niya, isinaboy niya iyon sa aswang. Kita ko ang pagsusughat ng mga daliri niya. Di naglaon ay naging abo na ang aswang. Si Adriana na lang ang natirang nakatusok sa kawayan. Bakit hindi mo sinabi na damay ka? Yun naman talaga ang plano eh. Madami na ako. Pagod na din naman ako sa pagiging kalahati ko. Adriana! Isa pa. Bayad ko ito sa'yo. Pasasalamat ba? Ganun. Ha? Tumungo. Bilis. Tumungo nga ako. Binigyan niya ako ng mabining halik sa labi. Isang halik ng pasasalamat at pamamaalam. Doon ko natandaan ang lahat. Nasugatan ako sa isang kawayan. Nandoon si Adriana. Dahil hindi naghihilom ang sugat sa kawayan, isinubo niya ang aking daliri at nagbagong anyo siya. Iyon ang unang beses na nakita ko ang anyong aswang niya. Tanda mo na. Oo. Nilabasan ka ng pangil na malalaki. Naging ilong ng baboy ang ilong mo. Nagkabalahibo ka ng itim sa mukha. Tapos, si Lolo Hilario. Panay ang sabi na baka lagnatin ka. Pero hindi ako takot sa'yo noon. Ang sinabi ko pa nga, ang cute mo. Oo, cute. Hindi ka natakot sa akin. Salamat ha. Dahil sa'yo, hindi ko masyadong minasama ang pagiging ganito ko. Salamat sa lahat ng tulong mo. Mahal kita, Morris. Kahit aswang lang ako, natutunan ko kung ano ang pagmamahal. Gawa mo. Pagsilip ng unang sinag ng bukang liwayway, nawala na rin si Adriana. Umuwi ako na pagod at malungkot. Nandoon na si Tito Renan. Sabi niya sa akin handa na raw siyang sumuko. Tama din si Adriana. Nilapan ni Riza si Tita Miriam. Nang maiayos namin ang libing ni Tita Miriam, sumuko na din si Tito Renan sa pulis. Inamin niya ang kasalanan niya. Nakakulong man ako. Masaya na din akong malaman na namatay ang mga salot aswang. Si Riza lang naman ang salot. Hinayaan niyo kasi. Pare-parehas din ang mga yan. Mga salot ng lipunan.
Parang mga nagdodroga lang. Hindi po, Tiyo. Minsan, ang mga ganid na nagpabulag sa pansarili nilang kagustuhan ang tunay na salot. Ganun ba? Nakakatakot nga po eh. May mga tao na mas masahol pa sa aswang ang pagkahalimaw. Matapos noon umuwi na ako sa Maynila. Buti na lang mabait ang aming modeling agency. Kinuha pa rin nila ako as a local model. Kaya tuloy ako sa pagmomodelo sa mga brochure at splash ads. Nang makaipon ako, ay nagtayo ako ng isang food business. Noong una akala ko hindi papatok, pero nung nag-pandemic, nag-boom iyon. Maaaring nasa Taiwan na ako, Madam Venus, sa oras na mabasa mo ang liham ko. Umuuwi-uwi na lang ako sa Pilipinas para i-monitor ang aking small business. Tuluyan ang nalugi ang negosyo na ipinundar ni Lolo. Pero balita ko, pinasok na din ng ibang tito ko ang textile business. Naalala ko pa din minsan si Adriana at ang mga pangyayari noong 2015. Pero ang realisasyon na napulot ko, nakaukit na sa puso at isipan ko. Minsan kahit pa kadugo mo o kahit pa pamilya mo, may mga lihim pa rin sila na hindi mo nalalaman. Hanggang dito na lamang po, Madam Venus. Nawa ay kapulutan ng aral ang aking istorya. More power po sa channel nyo at sa buong team. Patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Mores. Follow us